anto sa ako ang mga followers in town ba, no? So ibalik ko sulo dito niya ang uban wa man kita nako. Ibo ha? Ano kita si mga pastor? Hindi man nila ako. Pero yung iba, nakakita sa akin, no? Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka lang, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka, napapasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. Saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name nun is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Kahit na nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy, meron pang fake news. Imagine, kung si Atty. Torion pa, amazing. Dahil nasa labas na daw si Pastor Apollo Kibuloy at di siya nakita. Naawa siya sa kanyang mga miyembro at dahil diyan, galing sa labas, pumasok daw siya para sosoko. At di siya nakita. Meron lang ilan na nakakita sa kanya. Ibig sabihin, gusto pa litaw ni Pastor Apollo Kibuloy na invisible siya. At mensahe niya sa kanya mga kaanib, tatag lang. Kuya, magkaharap please. Any message sir to your followers? Tatag lang. Dalawa kasi Oh, yun. Tatag lang. Yun ang kanyang mensahe. Kuya, magkaharap please. Any message sir to your followers? Tatag lang. Dalawa kasi po ang kaso niya. Yung sa Pasig ay tinatawag po natin human trafficking no bail. Yung naman sa Quezon City, tungkol doon sa exploitation, no? O sexual molestation. Yung isa po sa Quezon City ay no bail. Napakalaking bagay nito para sa mga victim survivors. Dahil utang natin sa lakas ng loob nila na sabihin yung totoong nangyari sa kanila. Palapit na yung araw na makakuha ng hustisya o kahit kapiraasong hustisya yung mga victim survivors. Molested by Pastor Kibuloy and 13 years old pa yung edad nila until such time na naging legal age na sila. Kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Sir, bakit mga bata? Ang isa lang nakikita ko siguro, ang bata ay pure. Yun yung sinasabi na ganun pa rin sila, intact pa rin yung pagkababae na nila dahil ang nakipagtali sa kanila is ito ng Diyos. Takot yung mga bata. We are being threatened na hahabulin sila ng angels of death. Yan. At yung tinatawag na Angel of Death ay iniimbestigahan din ngayon ng Armed Forces of the Philippines dahil batay sa nakuha na talaan ng tinatawag na Angel of Death ay mga reservist daw na miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakayin natin ito mga kapatid. May katanungan tayo dyan. Maniniwala ba kayo sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na sinabi din ni Atty. Torion, nagiging invisible daw si Pastor Apollo Kibuloy? Doon na siya sa labas. At dahil naawa siya sa kanyang mga miyembro, pumasok siya sa KOJC compound, di siya nakikita daw. Nahibalaan na gid noon sa tibuok kalibutan. Kung dahil sa pangyayari na nilusob siya, hinanap siya sa KOJC compound, nalalaman na daw. Para bang pinagmamalaki pa dito ni Pastor Apollo Kibuloy na nalalaman sa buong mundo ang KOJC. Kung unsa ang KOGC, Kung ano ang KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ. we are placed in the spotlight. Nakuha man nato ni tuyo ilaliman ka. O, di man umano ito sinadya. Sabi niya, di man ito sinadya. Pero, ayon sa kanya, 5,000 ka buok pulis nangita na. 5,000 na mga kapulisan ang naghahanap sa kanya. Wa gid sila kita nako. At di talaga siya nakita. Nagiging invisible. Di nakita. So, magkatawa mi, no? Ang kulang. At tinatanawanan lang umano nila dahil
Sa dami ng PNP, naging invisible siya, di daw umano nakita. Okay, tuloy natin. Di, Pastor, yung sama sa tunimo nga. Ni So, sabi niya, o nga, Pastor, anong ginawa mo na kagbalik? na pumasok ka muli? So, ibig sabihin, pinalitaw dito na si Pastor nasa labas na ng KOGC compound. Pero muling pumasok at nagiging invisible siya sa kanyang pagpasok. Insa, bot po lagi, ano, wa man po ko nila kiti. No, yun. Di din alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit naging invisible siya. No, di niya alam bakit naging invisible siya. So, yun ang aming is somehow, of course, he is affected, but So, apektado man si, di na kailangan yun, isasalin English yun. not actually bothered, no? Siguro ang ma-explain ko yan yung total faith to the great architect of the universe. Well, yung Greek architect to the universe, term yan ng Freemasonry na religion. Baka miyembro sa Freemasonry, ito si Attorney Torion. Great architect to the universe. Term yan ng Freemasonry. Okay. Ito ang sagot ng PNP at DILG sa isinagawa na conference. Ngayon lang natin ito ipinakita sa channel natin dahil galing tayo sa Diocese of Lawag and then Diocese of Cubao sa kay Father. Nagpunta tayo sa kay Father Bien. Okay. Ito. So, Chief, hindi totoo yung version nila na parang... Sa press conference na ito, tinanong, kaugnay sa naunang inilabas na pahayag ni Atty. Torion na nandoon na sa labas si Pastor Apollo Kibuloy, pumasok lang na naging invisible dahil sa awa ng mga miyembro niya at saka sumuko. Galing outside si Pastor, then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob. One of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. Totoo yan. No, narinig ko yan sa pahayag ni Senador Bato. At noong huling bahagi sa hearing niya, kung maalala niyo, sinabi yun ni Senador Bato pa na hanggang kailan kayo mananatili diyan sa KOGC compound kahit wala na siya. Okay, tuloy natin. And one, since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOGC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing ng Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City. Office of Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, tindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, ito na nga,
lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinefer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige, sir. Ayon kay General Torre sa isang interview, yung College of Ministry talaga ang pinaniniwalaan nila na nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy at yung mga kasama niya dahil ayaw talaga silang papasukin doon. So, yung ilang mga linggo nandun sila, pinasok nila ang mga posibleng pinagtataguan batay sa gusto ng mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? O, ito na. Meron kaming naka-recording. Narinig nila yon. Mga taga-KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Di ba nagiging contradiction kung sinabi ng isang senador, paano ngayon yung ilang tauhan ni Pastor Apollo Kibuloy may mga barel? So, kaya nga, ayon kay PNP Chief Marbel, talagang nasigurado nilang nandyan talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Pero, gusto sa Senate hearing, napapasok silang walang mga barel. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi pa confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KO. Kung maalala ninyo, nagreklamo pati na yung Inyo GP. Kasama ako sa organisasyon ng Inyo GP, National Union of Journalists in the Philippines. Dahil nagpa-blatter pa sila. No? Inaharangan sila sa mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Dito, nagpapasok na umano ng mga media. JC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok and then makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao. Nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga polis. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil
I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayaw nila ako makita. So, sige, I'll send Ayaw nilang makita si Torre. Ayaw makita ni Kibuloy si Torre. a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place. And eto nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Dr. Sir, question lang po. Merong mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster. Marami naman po kami sa intelligence. We don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay. May tama o may mali. Kaya nga, naghahanap kami talaga. But of course, someone yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-discounted na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And every day po kasi sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really, walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torre, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. As the Secretary said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap natin mga kapulisan. So ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila. Baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng
gobyerno nang binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. I'll just add on kay Nick Torre, no? And I think that's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan, eh. Ang nangyari po, maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence mo andito, we were monitoring. Then when we entered ang August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwedeng pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya, na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And, tas they file a case. Yun pala, pag malapit na, yung abogado umano ni Pastor Apollo Kibuloy, magsasabing, susuko na. Oh. Then, of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 to, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ula. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick Seca, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang That's the last term na pinaalam ni General Torre sa akin, sir, permission to assault yung building. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sa assault dahil kahit nga isa sa mga senador nagsabi na may mga kasamang armado si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door. Yung place na yun, hindi ka makakalabas sa kami namin security. We put 2 directories there to make sure na talagang gwardyado. I as General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh.
Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo pa, baka may mga kaso pa tayo ma-file against these people. Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on the Baguio Surrender that they so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you see, we use mga different equipments, we using ground penetrating radar, we use a sonar. Up to now, of course, we know, meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng ano natin, and we're get seryoso talaga si Nick Toritoso. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung merong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance of our president is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng presidente natin, human rights. Preserve human life ang natin. So yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, make or break it. But we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, anong na namin doon? And there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President is well informed kung ano po yung nangyayari and ang guidance talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. So, Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor and then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ito, ang mga kaso, et al., pati na mga kasama nito, Regional Trial Court, sa Davao, isinampa ang patong-patong na kaso. Final sa amin, ako, kasama ko si, matter of writ of amparo ay habeas data in favor of petitioners Kingdom of Jesus, Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganun. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam
Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung condition niya. Number one, ayaw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Ayaw niya that's a... Unang kondisyon, no? Di siya gustong makita si General Torre. Saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon. Isa sa kondisyon yan. Maliban na eroplano ang sasakyan niya going to Manila, hindi at ayaw niyang makita ang mukha ni Torre. Sir, na-return na po ba yung warrant sa court? At saka meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Ngayong araw na ito ay amin pong iaharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ang ipapanyang mga kasama na nasa... Ito ang pagharap na kay Pastor Apollo Kibuloy. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.